Kung binasa natin, ito yung dinadasal natin every Monday, no? Yung unang-unang mystery, yung Annunciation. Ito yung pag-announce na darating na ang Mesiyas. At si Maria ang magiging nanay niya. Sinabi ng anghel kay Maria na ikaw ang magiging nanay ng Diyos. Ang tawag dito, virginal conception. Ito yung pagdadalang tao ni Maria na walang ugnay sa isang lalaki. Wala siyang, sabi natin sa term natin, wala siyang sexual act na ginawa. Isa siyang birhen. Pero siya maglalalang sa ating Panginoon, no? In fulfillment of the prophecy ni Isaiah. Sinabi yun na magdadalang tao ang isang birhen. Pero paano nangyari yun, no? Parang ang hirap mangyari na isang birhen magdadalang tao, walang intervention ng lalaki. Pero sabi nga ni Anghel Gabriel na the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Kung titingnan nyo, no? Itong binasa natin na to, parang andito yung banal na Santatlo. The Holy Trinity is present dito sa scene na to. Ando yung tatay, ang relasyon niya kay Maria, anak niya si Maria. Ando yung Espiritu Santo na siya ang gagawa ng paraan para magdalang tao si Maria. At nandun ang magiging anak niya ni si Jesus. So wag na tayo malilito Bibigyan ko lang din iba ang virginal conception, iba yung immaculate conception. Ang virginal conception, ito yung pagdadalang tao ni Maria na walang intervention ng lalaki. Sabi nga niya, how can that be? I do not know man. Yung ibig sabihin ng no, malalim yun. Ibig sabihin nun is it can go to sexual relations. Ang immaculate conception, yung pagdadalang tao ng nanay ni Maria kay Maria na walang bahid ng kasalanan. So, lilinawin ko lang po, iba yung virginal conception, iba yung immaculate conception. Yung binasa natin, nandito yung pati ng Hail Mary, na sinasabi na, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Tapos yung kasunod doon, yung kay Elizabeth na. Pero, ang gusto ko lang sabihin dito, kung kunyari kayo yun, isang batang babae, not more than 16 years old, at sasabihin sa'yo na magbubutis ka nang walang intervention na lalaki, di ba nakakatakot yun? Kasi si Maria at saka si Jose ay betrothed na. Ano ba ibig sabihin ito, betrothed na to? Kasi sa atin, di ba, sa konteksto nating mga Pilipino, pati sa mga Western countries, meron tinatawag na engagement period. Ito po hindi engagement period. Pag sinabing betrothed na sila ay kasal na. Mag-asawa na sila, pero isang taon sila hindi magsasama at magsisiping ng kanyang asawa. So kung ako yung lalaki, imagine niyo, kunyari meron akong asawa na, hindi pa kami nagsisiping tapos buntis, ano isipin ko? Makasalanan tong asawa ko. Hindi sa akin galing tong nasa sinapupunan niya. At sabi nga dito sa binasa natin, matuwid na tao si Jose. Kaya ang gusto niya, tahimik niya lang, iiwanan si Maria, di-divorce niya, tapos lalayo na lang siya. Kasi, alam mo yung danger ni Maria, at saka ni Jesus sa sinapupunan ni Maria, pag nalaman ng taong bayan na siya ay buntis at hindi kayo sa iyo na asawa niya, babatuhin siya hanggang siya ay mamatay. At ang unang babato si Jose. Pero matuwid niya si Jose, ayaw niya yun. Buti na lang, kinausap sila pareho, no? Ang kumausap sa kanila ay si Angel Gabriel. At nakakatuwa kasi dito sa binasa natin, makikita natin na nag-oo si Maria. Pero sa Mateo, sinasabi, nag-oo din si Jose. Ibig sabihin, pareho silang nagbigay ng kanilang yes. Nagbigay sila ng kanilang approval o yung kanilang sarili, binibigay nila para sa pagdating ng ating Panginoon. Dito sa binasa natin, natupad ang propesiya sa Lumang Tipan. Ito pangako na ito, yung binasa natin kanina, hindi ito unang beses lumabas sa Biblia. Nandito yan sa 2 Samuel. Sinabi ng si Nathan naman yung nagsalita nun kay Haring David. Pinangako yan na ikaw ay magiging great. You are the son of God. Tapos
sabi ni Angel Gabriel, ibibigay sa trono ni David na lolo niya, lolo niya, ninuno ni Jesus. Kasi kailangan ang pinanggalingan ni Jesus ay isang royalty. At si Jose yan. Pinatay lahat ng mga pamilya ng mga hari ng araw, pero may nakalusot na isa, si Jose yon. Kaya si Jose ay isang royal blood, blue blood siya. Hindi tsamba yung pagiging nanay ni Maria at saka tatay na si Jose. Papaliwanag ko lang, no? Pagkasala ng utang magulang natin, pinangako na ng Panginoon si Maria. Sa Genesis 3:15, basahin niyo po, pinangako ng Panginoon ang isang babae at anak niya lalabanan ang kalaban. So sa Genesis pa lang, pinapakita na si Maria. Tapos si Jose naman, hindi rin tsamba. Kasi siya ay royalty, siya ay may blue blood, at kailangan si Jesus galing sa isang royalty. Lahat ng to, nabigyang katuparan dahil sa isang babae. Kaya kayo mga babae, napaka-importante ng role nyo sa mundong to. Kayo mas intuitive, ramdam nyo yung presensya ng Panginoon, ramdam nyo pag nagsasalita ang Panginoon sa inyo. At si Maria, didig na didig niya yung salita ng Diyos, kaya nag-oo siya. Ito yung pagsang-ayon sa plano ng Panginoon, no? Na magiging ina siya ng ating Panginoon. Pero yung pagiging faithful ba natin, yung pagiging masunurin natin sa Diyos, tanong ko lang po, madali po ba? Kagaya kanina ni Christine, sinasabi niya na nawalan siya ng anak. O yung pera, may problema rin. Pero pagka faithful ka dun sa mission mo, hindi ka papabayaan ng Diyos eh. Kita mo si Maria, no? Wala silang matuluyan. Manganganak na siya. Kayo mga nanay, di ba? Pagka manganganak kayo, stressful na. Tapos wala ka pa tutuluyan. Di ba napakahirap noon, pero may binigay pa rin ng tatay natin. Binigyan siya ng isang sabsaban. Kasi siya manganganak. Tumakbo sila sa Egypto kasi papatayin si Jesus ng hari ng mga Hudyo nung araw na peking hari yun. Hindi naman talaga siya royal blood. Pero papatay siya kasi ayaw niya na maagaw sa kanyang trono. So takbo sila sa Egypto. Nawala si Jesus sa templo. Nakita niya na pinahirapan yung anak niya. Hindi ba napakahirap ng buhay ni Maria? Kaya nga Mary, ang ibig sabihin daw ng Mary, sorrow ba ibig sabihin nun? Pero ang sinasabi ko lang, hindi madali. Pero ang importante, alam natin na ginagawa natin ang mission natin pagka sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Kung si Jesus ay royal blood, at sinasabi natin lagi, di ba narinig Diyos, sinasabi natin, si Jesus ang hari ng mga hari. He is the King of the universe. Narinig yun? Sinasabi natin lagi yun, di ba? Jesus is the King of kings and the Lord of Lords, at saka siya yung King of the universe. Pagka ganun, ano natin si Maria? Konti paliwanag lang po. Huwag po natin kalilimutan na si Jesus ay isang Hudyo. Ang pamilya nila ay Hudyo. Ang kaharian ng mga ninuno ni Jesus ay si Haring David. Kasama si Haring David doon, na sa kaharian ng mga Hudyo, laging may reyna. Kahit saan naman pong kaharian may reyna o queen. Sa konteksto ng mga Hudyo, hindi pwede na ang reyna ay asawa ng hari. Kagaya ni David, si David may 8 asawa. Sino gagawin mo reyna doon? Mag-aaway-aaway, baka magsabunutan yun. Mas matindi yung anak niya, si Solomon. Alam niyo kung ilan ang asawa ni Solomon? Hulaan po ninyo. 700 na asawa. Tapos meron pa siyang 300 kabit. Sino magiging reyna doon? Hindi pwedeng isa sa mga yon na magiging reyna, mag-aaway-aaway yun. Ang reyna ng kaharian mula pa kay David ay ang nanay ng hari. Ang tawag sa kanya ay Jebira, o iba Jebaira sinasabi, na ang ibig sabihin ay Great Lady o Queen Mother.
Ganito po, basahin po natin sa Jeremiah 13. Kung may oras po kayo, tignan nyo na lang sa Jeremiah 13. Binanggit doon na merong Queen Mother. Yung salitang Queen Mother na kasama ng hari. Pero ito yung pinakamagandang kwento dito, yung 1 Kings chapter 2. Doon yung konteksto nito, namatay na si Haring David. At si Solomon na ang hari. Binigyan ng paraan ni Solomon si Bathsheba. Siguro narinig na si Bathsheba, no? Siya. Pero dito sa enkwentro na to, nagbow si Solomon at pinaupo niya sa trono ang nanay niya. Ngayon, kapag may pabor na kailangan ng mga tao na hilingin sa hari, pinadadaan nila ito sa nanay. Gaya dito sa sinasabi ko na 1 Kings chapter 2, may hinihingi si Bathsheba para sa isang anak sa kaharian nila. Sabi ni Haring Solomon, hindi kita tatanggihan, aking ina. Ganun po kalakas ang nanay sa anak niyang hari. Sila ang intercessor ng mga tao. Parang si Maria na ating intercessor din, no? Pagka meron tayong gustong hilingin kay Jesus, hingin natin kay Jesus, pero hinihiling din natin kay Maria kasi alam natin, ang anak ay hindi makatanggi sa kanyang nanay. Kung hari natin si Jesus, si Maria ang ating Queen Mother, ang Jebira, ang intercessor natin. Di ba gaya ng storya sa wedding at Cana, naubusan ng alak yung mag-asawa, naawa si Maria, sabi niya, anak, gawa mo naman ng paraan na magkaalak yung mag-asawa. Sabi ni Jesus, hindi ko pa oras. Pero tingnan nyo, no? Hindi niya pa oras. Pero ginawa niya pa rin. Sabi ni Maria, do whatever He tells you. So ibig sabihin tayo, pag meron tayo hinihiling kay Maria, pinagdadasal natin, sabi, Mama Mary, please intercede for us. Singin mo naman to sa iyong anak. Pero may sagot si Maria, do whatever He tells you. At ang hinihiling sa atin ng ating Panginoon ay faithfulness. Ang pagiging tapat sa ating pananampalataya, na gawin natin yung mga tinuturo sa atin ng Panginoon. Last point na lang po. Dinadasal natin kay Maria to. Yung pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. So, yun lang. Binigyan ko lang linaw kung sino talaga si Maria sa buhay nating mga Katoliko Kristiyano. Siya ang Queen Mother natin, ang intercessor natin. Pag meron tayo hingin kay Jesus, hingin din natin kay Maria. Kasi pagka tayo pinagdasal ni Maria, hindi siya matanggihan ng hari ng mga hari. Kasi nanay niya ang humihingi dun sa kanya. Parang tayo din, no? Ako, nag-iisang anak ko na nanay ko. So, pag may hiniling sa akin ng nanay ko, ang hirap talaga tanggihan nun. Para sa isang anak na lalaki, napakahirap tanggihan ng nanay. So, gano'n natin dine-venerate si Mary. Gano'n natin siya binibigyan ng respeto at pagmamahal. Ngayon, meron lang po ako 3 points of reflection para sa inyo. Medyo mahaba-haba lang ng konti. Number 1, tanong ko lang po kayo. Hindi nyo kailangan sumagot niyan, pero pag-isipan ninyo, reflect po ninyo. Naririnig pa ba natin ang tinig ng Diyos sa buhay natin? Ang tinig ng Diyos, hindi na kagaya dati nung panahon ni Adan at saka ni Eva na nakipag-usap diretso sa kanila. Pero sabi ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am with them. Andun si Jesus sa pagitan nila. Si Jesus ay nasa mga mahihirap, sa mga nagugutom, sa mga nauuhaw. Maaring sa tinig ng mga anak natin, pagka ang anak natin humihingi ng oras sa atin, maaring nangungusap ang Panginoon sa inyo. Pagka meron kayong kasamang matanda sa bahay, pakinggan nyo yung mga sinasabi nila kasi baka sa pamamagitan nila nangungusap ang Panginoon sa inyo. Sa asawa ninyo, baka nangungusap ang Panginoon sa inyo. Pangalawa, pagka narinig ba natin ang tinig ng Diyos, sinusunod ba natin? O hinahayaan na lang natin, nakakita ka ng mahirap, ay, God bless you, sige alis na ako. O kailangan nating mag-extend ng tulong. At ang huling-huli, sa Biblia,
So, ibig sabihin, noong unang panahon pa, manifest na ang pagiging babae at lalaki. Ang kaibahan ng babae at lalaki. Ang pagiging babae ni Maria. Tingnan niyo, ano nag-yes si Maria? Anong ginawa niya? Kumanta siya. Anong kinanta niya? Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Kinanta niya yan. So, ibig sabihin, naibubulalas nila sa kanilang mga bibig yung nararamdaman nila. Yung nararamdaman ninyo, mga kikiki girls. So, sa ating bang pananalita, nakakapagbigay puri ba tayo sa Panginoon? Pagka meron tayong pagsubok na pinagdaanan, gaya kanina ni Christine, nawala ng anak, may problema sa pera, pero nanatiling tapat. At malamang namumutawi sa bibig nila yung pagpupuri sa Panginoon. Kasi yung mga pagsubok minsan, nangungusap ang Panginoon sa ating dyan. Kagaya ng pagsubok sa Holy Family, nangungusap ang Panginoon sa kanila tuwing sila ay nasa mahirap na sitwasyon. Pero tingnan niyo po si Jose, nung nag-yes siya, ano ginawa niya? Kinuha niya si Maria, sinama niya sa bahay niya, at nagsama na sila. Walang kibo. Ganun po kami mga lalaki, expression namin minsan, hindi na lang kami kikibo. Pero, ang sinasabi ko lang, my point is, I am referring to women. Kayo po mga kababaihan ng kikiki. Alam ko kaya kayo nandito kasi nakakarinig kayo ng papuri sa Panginoon. Nakakarinig nyo yung worship ng mga kanta, yung pagdadasal ng rosaryo, yung pag-share at pag-encourage ng iba na may pinagdadaanan din na let us be firm sa ating faithfulness. Gaya ni Maria, sana pagka meron tayong pagsubok, meron tayong hindi naiintindihan, meron tayong pinagdadaanan na napakahirap. Anong ginawa ni Maria? Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Kasi yung mga pagsubok na yan, nangungusap ang Diyos sa Kanya. So, sana po, ganun po ang mangyari sa atin. Yung sabi rin kanina, yung binanggit ni Ma'am na gratefulness. Bigyan ka ng blessing, bigyan ka ng pagsubok, be grateful. Kasi pagka may pagsubok, pinapakita ng Panginoon ang greatness niya. So, maraming salamat po. Let us all end with the glory be. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. At hingin po natin kay Maria, ang mga panalangin natin, itaas din natin kay Maria. Ang ating Jebira, ang Queen Mother natin, ang Great Lady. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi po. Thank you sa inyo.